Good day, guys. Today is March 31, 2025, Monday. So, update lang muna tayo, guys, sa ating US stock market investment. So, ayan, guys, kung nakikita nyo, is medyo duguan, negative. Negative yung ating investment. So, bali tatlo na nga pala yung posisyon ko dito sa account na ito. Number one is yung Apple, Google, and Microsoft. So, lahat yan parte ng ng Magnificent Seven. So, yun lang. Doon lang ako nag-i-invest sa medyo matitibay na company. Pero, siyempre, kahit matitibay yan, may mga ganyan talaga na nag-ano talaga yan. Nagre-retrace talaga yan. Dahil kay Trump, yun. Dahil sa tariff yan. Halos lahat naman naapektuhan. So, pero confident ako na babawi naman to. Mababawi yan. Sa mga darating na buwan or taon, bawi yan. So, yan yung pinakamalaking posisyon ko is Microsoft, 694 USD. And then yung Google, pinakamababa. Tapos 420 naman sa Apple. So, pinakamaliit na talo sa Apple, pinakamalaking talo sa Microsoft. So, tingnan natin yung chart nito, yung Apple, kung ano na bang itsura. Apple, may pag-asa pa ba? O iiyak na ba? Siyempre, hindi tayo iiyak dyan. Ano lang yan? Pagsubok lang yan. Mga pagsubok lamang yan. So, iyan yung posisyon ko sa Apple is nasa 222.54. Diyan yung ano ko. Diyan ako namili. So, kala ko magsusupport. Nag-support naman ito. Pero syempre, hindi ko binenta, masyadong maliit yung galaw. Dito ako banda nakabili niyan. Tapos tumaas siya ng ganyan. Nag-positive na yan. Kaya lang, hindi ko pa binenta. Kasi masyado pang maaga. Hindi tayo nagmamadali. Chill lang. So, gusto ko ulit magdagdag dito ng posisyon kasi kita nyo naman, weekly chart nga pala to, guys. And kita nyo naman, sobrang uptrend to. Ibig sabihin ng uptrend is mula simula 2015 pa to. Pataas lang yan. Ayan, pataas lang siya. Kaya ano lang, chill lang. So, clear naman na pataas to. Ang ano lang dito, ang challenge lang dito is kung paano yung diskarte mo and kung paano mo makokontrol yung emosyon mo para hindi ka ganong maapektuhan kapag bumabagsak nga yung mga ganitong stock. Minsan doon nagkakatalo kasi medyo pag kulang yung yung research mo o hindi mo siya inaral, medyo kakabang ka kapag bumabagsak. Pero kung confident ka na malakas na company to, tapos alam mo na kumikita every year. So, kung ako, para sa akin is hindi ako kinakabahan sa mga ganito. Kasi okay to magandang company. Mabenta yung iPhone, kaya chill lang. So, ang next plan is dito. Sana matiis ko na dito mamili. Minsan kasi bumibili talaga ako sa sa mga kahit hindi pa gaanong discounted, binibili ko minsan kapag may magandang candle. Pero since mukhang babagsak pa siya, so dito na ang next bili natin sa 198 or 200 level. So diyan, i-save muna natin to. I-lock na natin yan para nandyan yung area natin ng bili. And siyempre, magko-confluence na rin yan dito sa MA na to na anong MA ba to? 150 yata to, saka 200. 100 saka 150 EMA.
exponential moving average. So, kung napapansin nyo, ito, dito, pumasok siya dyan sa loob na yan. Ito, tumagos na konti. Ito, pumasok, tapos nag-bounce, di ba? Ito, nag-bounce din. Ito naman, bounce din. So, kaya dito, parang sasakto, di ba? Baka babagsak pa yun dito. Kaya dito ang salo natin dyan. And syempre, in-expect natin na magbabounce ng ganyan. So, yun yung technical side. Kasi yung fundamental naman is, alam naman natin na malakas to eh. Hindi tayo mag-ano sa fundamental. Hindi natin hindi tayo gaano mag-aalala nun. Kumbaga, yung timing lang sa pag-entry. Yun yung sa Apple. So, tingnan natin yung Google. Google, Alphabet. Ito namang Alphabet is, ito, mataas-taas yung entry ko. Medyo nabudol ako dito. Joke lang. Di naman. Di naman tayo nabudol yan. Kumbaga, kasali yan. So, yung entry ko sa 173 and 1.99 shares. Halos dalawang share. So, nag-entry nga pala ako dito guys. Dito. Itong na to. Bullish. Bullish pin bar na candle. Kaya lang, hindi tumuloy. Dapat bounce yan kasi bullish candle naman yan. Pero hindi tumuloy so ganun talaga. Hindi porket bullish candle is tutuloy, magbabounce. Minsan nangyayari yon, minsan hindi. So tanggapin na lang natin na hindi nangyayari sa pagkakataong ito. So ang next buy, kung may buying power ako, is dito. Ito, support ito eh. Previous resistance. Ito, previous resistance. Then resistance. Ito yung support. Tapos nag-bounce. So, dito sa area na to is, kung tutusin, pwede na eh. Kung may buying power pa ako is, bibilihan ko na yan. Pero since naubos ko na yung buying power ko, naibili ko na. So, naman ulit. Pag nakapag-fund, pwede ko tong entry dito. Kasi, na eh, support na yan eh. Itong area na to, support na yan. 150 level. So, yun. Yun yung natin dyan. Simple lang yung sa Google Madali lang yun. I-analyze. Yun yung technical side niya ng Google. So, yun. Pwede nang bilihan para sa akin. Kung ako entry na dyan. Pero, syempre, tingnan din natin dati. Ito, bumagsak to ng malalim-lalim. Ilang percent pa binagsak nito? 40, 43% o 42%. So, kung yan, lulusot pa yan dyan, baka sakaling bumagsak din ng mga 40%. Tingnan natin mula sa taas. Pwedeng dito. Pwede rin dito. Dito, pwede magdagdag dito sa area na yan. Kung aabutin pa. Mas maganda kung abutin, di ba? Para talagang super discount yung dampot natin dyan. So, yung plano ko is dito. Bibili dito sa 150, tapos dito sa 123, 125 area. Yun yung next buy ko dyan sa Alphabet or sa Google. So, yung next is Microsoft, kung saan malaki-laki na yung position ko dito. Yun, yung Microsoft is, yan, yung guhit na to, yung kulay blue, nandyan yung entry ko. Ang ko pala, ang average ko is nasa 400 USD, yung average ko at may hawak na akong 1.73 shares. Nasa 600 USD yan.
So, dalawang beses na ako diyan guys namili and bumagsak pa rin siya. So, ang next buy ko is dito na. Kung halimbawa, baka dito na ako bibili niyan. Itong level na to. Dito. 347 o 350. Sarado natin 350. Ilalak ko na muna itong ano ko para dyan lang siya. 347, 350 level yan. Magdadagdag ako dyan guys. Kasi paborito ko tong ano na to eh. Paborito ko tong Microsoft. Iwan ko ba? Paborito ko to kasi sobrang uptrend. And sobrang lakas kasi nitong company na to. Sobrang solid nito. Solid yung earnings nito palagi. And tingnan natin dati. Ito bumagsak ko dito eh. Noong 2022 to 2023. Alam ko nasa 35% yung binagsak nito eh. Yan. 36 nga. 36%. So, kung ito ngayon, babagsak ng, halimbawa, talagang bear market, talagang tinuluyan ni Trump, tingnan natin, 36% is nandito. And 37. So, ito, dito na ako. Kung halimbawa man, dito na, next dump off. So, yan yung dalawang level na puposisyonan ko. Kumbaga, dyan ako mamibili. 350, tapos mga 320. Yun. Pwede ako ano dyan, maglagay ng abang o GTC. GTC lang ako dyan. Tingnan nga natin. Gamitan pa natin ng isang magic sukat-sukat. Ito mga ano to guys, IMA 100 tapos IMA exponential moving average 150. Sa weekly nga pala to guys, weekly candle. Medyo long term kasi yung tingin ko dito. Long term approach. Tingnan natin kung may halimbawa, lalagyan natin ng fib retracement. May magic daw tong fib retracement nito eh. Yan, sa 61. So, yung bounce niya itong level na to, yung magic nila, is nasa 6.618 level. Madalas dyan talaga yan. Yan yung magic, ano dyan eh. Fibonacci na yan. So, pag dito, titingnan natin dito, tapos, natin ilalagay yung simula. So, yung 0.6018 is nasa, ito nga, sumakto dito sa guhit natin abang 310. So, yun. Pwede tayo dyan sa 310. I-adjust ko nga to. Gawin natin 310. Settings. Okay, natin 310 para sarado. Sarado natin 310. Lock natin yan. So, yun. Ito guys is 61.618 ng Fibonacci. So, sumakto rin sa 310. Sakto rin tong support na to. So, malaki yung chance na baka dito yan. Baka dito yan itapon. Kasi, nakikita nyo guys, medyo ano yan. Medyo bearish yung candle na yan eh. Kita nyo yan. Solid na pula. Kaya, ang tendency niyan is talagang babagsak yan. Pwedeng dito, magganyan, bounce na. Baka dito pa. So, kahit saan man siya dyan, bibilihan ko na. Atapang na tao tayo. Kaya, bibilihan na natin yan sa mga ganyan level. Ipon-ipon lang ng shares ng Microsoft. At gustong gusto ko kasi talaga tong Microsoft na to eh. Favorite ko to eh. Kaya, hindi ko papalampasin yan kapag tumungtong yan dyan sa mga level na ganyan. So, ano pa ba yung ano? Titingnan natin. Yung iba nga, ibang Magnificent 7. Ano, Nvidia. Nvidia. Ano ba? Nvidia. Nvidia. Tingnan natin yung Nvidia. Dito na rin.
hot rin kasi itong Nvidia na to eh. Sobrang lakas din ito. Ang ayaw ko lang dito sa Nvidia kasi pag bumabagsak to medyo malakihan. Kaya ngayon hindi ko pa siya binibilhan kasi baka bumagsak ng malaki. Kasi ito guys, tingnan nyo to yung bagsak nito nasa 70% ito eh. Yung 64, 68%, di ba? Kaya hindi ko siya binibilhan kahit sobrang ganda nito. Hindi ko pa binibilhan. Siguro, kung mamimili ako, hintayin ko mag 50% siya. Negative. Mula sa taas, 50%. Ito dito. Yan. 49%. Pwede na yan. Kung mamimigay siya dyan, dito, sa level na yan, baka sakali, bibiliin ko na siya dyan. And, ano pa ba? Nvidia, then yung Facebook, Meta. Tingnan natin si Meta. Isa rin sa mga magaganda na talagang paldo-paldo kung kumita yung Facebook. Sobrang dami kasing ano eh. Sobrang daming vloggers ngayon eh. Kaya yung Facebook bakit ganito to? Mali yata yung nakuha ko ah. Meta. Dapat Nasdaq. Meta, Nasdaq naman yun. Class A. Stocks. Okay, tingnan natin yung Meta. Ganyan yung pinapakita niya, hindi full na. Itong Meta na to guys, tingnan nyo to, grabe rin to bumagsak. Kaya pag bumagsak to talagang grabe rin yung bumawi. Kaya diskarte ko dito, aabangan ko talaga siyang bumagsak. Ito 70% din yata, 75%. So, tingnan natin. Tsamba lang natin hindi ko pa ito nare-review eh. Tingnan natin kung dito sa previous resistance niya na to, ilang percent ba ang ibabagsak niya mula dito sa taas. Pag nag 70% yan, ibig sabihin is magandang area yan para mamili. So, tingnan natin kung ilang percent. Wala eh. 40, 50% lang. Dapat mga dito siguro. Diyan. Pero pwede na yan. Kung babagsak mo yan dito, pwede na yan. Yan, no? Para swabe. Mga ganyang galawan, no? Textbook. Textbook yung ganyan. So, ano pa ba? Amazon. Amazon. Tingnan natin yung Amazon. Amazon. Ito, Nasdaq. Yung Tesla kasi ayaw ko ng Tesla eh. Medyo bias ako sa Tesla. Ayaw ko talaga ng Tesla kasi isang tweet lang ni Elon kung ano nangyayari doon. Kaya ayaw ko ng Tesla. Yung Amazon, ganun din. Pag bumabagsak to, malupitan din. Kaya hanggang ngayon, hindi pa ako namimili dito sa Amazon. Kaya yung posisyon ko talaga is ano lang, Microsoft, Apple, Google. Kasi yun lang yung medyo hindi ganun masakit pag bumabagsak. Ito kasing Amazon, medyo masakit din to pag bumabagsak eh. No, 50 rin, no? 55%. I-compare natin sa Microsoft. Ito guys, makikita nyo bakit Microsoft yung pinipili ko. Kasi ayan. Ito, yung Microsoft, di ba, bumagsak siya. Pero yung bagsak nito, hindi umaabot ng 50. Yan, mga 30 lang, 35. Kaya, sa mga ganitong level, dapat mamimili ka na talaga kasi baka mamaya hindi ka naabutin. Bumounce na yan. So, siguro yun lang muna guys. And yun, at least nakita nyo na kung gaano kapula yung aking portfolio. Yan, di ba guys? Pulang-pula. Magkano na ba ang talo ko dito? 46. Siguro mga nasa ano na 80.
Oo, mga ganun, mga $80 yung ano, talo. Pero okay lang yan guys. Walang problema yan. Yun lang guys muna sa ngayon and have a good day. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye.